Ang update is, nasa loob, sa detention, si former President Duterte. Meron siyang access ngayon sa kanya lawyer na confirm na ng ICC na ang lawyer niya ay si Nicholas Kaufman. At araw-araw sila nag-uusap ngayon. Araw-araw sila nag-uusap ng kung anong gagawin sa kaso. At almost every day, meron din akong oras sa pagbisita sa kanya. Ang pinag-uusapan naman namin ay unang-una yung bayan, pangalawa yung pamilya, and pangatlo yung mga mensahe niya para sa ating mga kababayan. Ang susunod naman ay ang estado ni Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko lang kasi alam kung hanggang saan ang gusto niya sabihin sa publiko sa kanyang health concerns ngayon. Pero siya ay nasa hospital hanggang ngayon. Nakita naman natin yung kanyang pag-collapse doon sa ICC detention kahapon. So hanggang ngayon ay nasa hospital siya. At meron atang mga procedure na gagawin sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano yung mga procedure na yon. Siguro bagay na tanungin natin ang kanyang next of kin o ang kanyang asawa sa kung ano yung mga health concerns ngayon ni Attorney Medialdea. Pagdating naman kay Attorney Harry Roque, wala siya ngayon dito sa The Hague. Nandito siya sa Netherlands. Pero nandoon siya sa isang lugar sa labas ng The Hague para mag-file ng kanyang asylum documents. So wala akong update kung ano yung mga pangyayari doon sa kanyang pag-file ng asylum documents. Bagay siguro na mag-request tayo ng interview with Secretary Attorney Harry Roque kung anong estado ng kanyang pag-file ng asylum dito sa the Netherlands. So, first question po from Marisol Abdurrahman, GMA News. Sola? Marisol? Wala. Please, can you hear me? Yeah. Jace? Loud and clear. Okay, ma'am. Ma'am BP, good afternoon po. Gandang hapon. Ma'am, while you are there po, we'd like to ask lang, kumusta po ang OVP without you now, ma'am? How is it functioning po? Or kahit nandyan kayo, are you still working? Yes, ma'am. Opo. Okay lang po ang estado ng Office of the Vice President. Patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget. Ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Alright. Ma'am, pasensya na ha. I hate to ask this pero may panawagan po ang palasyo na as Vice President, yet though they understand you as a daughter, a lawyer, pero bilang Vice President daw po, kayo rin ho ay meron din daw tungkulin sa mamamayang Pilipino. Kaya ang panawagan nila, ma'am, is umuwi ka na rin daw dapat dito para magampanan niyo po ang kanyang tungkulin. Ay, inyong tungkulin rather. Right, opo. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, wag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho diyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Iilan na lang naman po ang naiwan na projects.
dahil approximately 700 million yung budget namin dyan. At yung projects namin, karamihan ay magdidepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa advokasya namin sa edukasyon. So ang preparations namin ay before magbukas ang bagong school year sa mga GIDA areas ng mga public schools natin. So, yes, multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako through our satellite offices, through our central office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang serbisyo namin para sa bayan. At yes, wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil ah, mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor sa sobrang dami ng issues and concerns ng isang lugar. So marunong na ako bumalanse. Alright, maraming salamat po, VP. Okay. Next Salamat. question, Fred Mendoza, Manila Times. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Do you hear me po, ma'am? Yes, I can hear you, Yes, Red. ma'am. Yes, ma'am. 3 questions. Sabay-sabay ko na yun po, ma'am. Ma'am, may estimated date po ba kayo na uuwi kayo sa Pilipinas? Number 2, how much po ang gagastusin ng pamilya ninyo sa legal defense ni former President Duterte? Number 3, are you going to join na po ba the rallies of the PDP laban coming forward pag bumalik po kayo dito sa Pilipinas? Yun lang po, ma'am. Unang-una, hindi ko pa, meron akong return ticket dahil sa April yon. Dahil kailangan kasi required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. Sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas diyan sa ICC detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng PDP, senator candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno. At alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondoc, Philip Salvador, and Vic meron pang Rodriguez, ma'am. isa. Vic Rodriguez, ma'am.
No, Vic Vic Rodriguez. Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang PDP senator. And meron tayong apat na guest candidate. Si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, hindi ko yun nga siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay. Next question, Jason Rubrigo, SMNI. Jason? Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, dito po sa legal team po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kamusta po yung pakikipag-usap natin doon sa listahan po ng mga abogado at kailan po natin inaasahan na magbubuo po ang legal team ni dating Pangulong Duterte? Mamayang gabi may darating na isang abogado, no? So, kailangan ko siya kausapin, kailangan ko siya i-interview para maidagdag siya sa legal team. Hindi ko sila papangalanan dahil gusto ko protektahan ang kanilang privacy dahil baka mabombard sila ng kung ano-ano, no, na mga tanong o mga tawag o mga lobbying ng mga iba't ibang grupo, iba't ibang tao. So, hindi ko papangalanan yung ibang miyembro ng legal team. Papangalanan ko lang ang lead counsel natin ay si Nicholas Kaufman. Okay. Ma'am, kanina po sa Senate hearing, you've said na gusto mong sumagot yung Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito kay Pangulong Duterte. Sa tingin niyo po ba may pananagutan po ang AFP sa nangyari kay dating Pangulo? Sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Sa tingin ko ba pananagutin sila? Base sa sagot ng Secretary of Department of National Defense ay mukhang wala. Hindi sila pananagutin, pero yes, sa tingin ko may pananagutan sila. Dahil ang military, ang protector of the states and national sovereignty. At dagdag pa doon, merong isang unit dyan sa loob ng Armed Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command, o dating tawag natin ay Presidential Security Group, masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay magprotekta ng mga dating Pangulo. Kung makikita nyo, ang mga security detail ng ating former President Estrada, former President Arroyo, ay mga miyembro at ni former President Duterte ay mga miyembro ng PSG. Dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are, kumbaga, icons ng ating bansa and they're very important individuals para sa isang bansa. Thank you, ma'am. Next, okay. Next question is John Aguilagon, Asahi Shimbun. Good afternoon, ma'am. Thank you for taking the time to speak with us. Picking up from the previous question, in your statement at the Senate hearing, you called out the military for allowing a former president to be turned over to a foreign organization while inside a military base. And then you pose a question that what can be done to bring FPRRD home without, what can the military do to right that wrong? So what do you think can the Philippine government do at this time to bring him home from The Hague? And what can going back to that, what can the military do to correct the oversight maybe that when it allowed the turnover of a Filipino citizen to a foreign organization? I think it is best if you ask them. I do not want to suggest to them kung ano yung dapat gawin. Dapat siguro i-demand natin sa kanila na mag-isip sila. But clearly from
the answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. So, hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. And he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magme-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And he needs to go back home because he needs to serve the people of Davao City. Ma'am, right now, ano po yung iba pang paraan na nakikita ninyo without having to wait for the entire ICC process to finish, to conclude? Madami namang well, hindi madami. Very limited ang options right now. Pero there are options. Just cannot discuss them. Kasi, the Philippine government is working with the ICC in making sure that the president stays in detention. So, wag na lang natin pag-usapan kung ano yung mga pwedeng gawin. Pero, merong very limited ang options, pero meron. Ma'am, pwedeng isa pa, birthday lang po ni FPRRD later this month. Ano po ang plano natin para dun sa kanyang birthday? Nag-aantay ako kung sino sa mga relatives namin ang darating. So hindi ko alam kung makakarating yung aking mga kapatid. Ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras nung araw na yon para makasama nila ang aming papa sa kanyang birthday. And ang pagkakaalam ko, merong mga grupo ng ating mga overseas Filipino workers at mga Filipinos living abroad na mag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Hindi ko lang alam paano, saan at yung mga detalye, pero narinig ko na meron silang pinag-uusapan na ganun. Ang sigurado lamang ay yung peace rally support to former President Rodrigo Duterte to bring him home to the Philippines ay merong rally or merong gathering ngayong March 23. Ito ay Sundays dito sa The Hague, pero wala pa tayong specific na lugar dito sa The Hague dahil pinag-uusapan pa ng ating mga kababayan. Salamat po. Okay. Thank you. Next question. A. Balagtasi, The New York Times. A. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I just want to get your 2 cents, your reaction regarding the recent the Senate hearing. How do you find it? Because I think Senator Bongo earlier said it was too late, the hero. Well, actually, oo. Yung buong bansa natin, we already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga, sinabi ko kanina, kung hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba, pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Pangalawa, anong gagawin natin as a country, as a nation, moving forward? May darating na eleksyon. Ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador at meron pa tayong daming tanong sa nangyari sa ating budget sa ngayon. No? Public funds is expended in a constitutionally infirm document. So, ano bang gagawin ng bansa? Ituloy natin ang demand natin for transparency, accountability, peace and security para sa ating bayan.
Yes, thank you, ma'am. Also, I just want to ask regarding the defense because po na-interview si Attorney Kaufman, and he said he's very confident that he can the case can be speedily dismissed. Do you share that sentiment, and where do you think is he coming from? It is best if you ask him to elaborate on his answers. Pero alam niyo naman, as a relative, no, as a Filipino citizen, matagal na ang isang araw. Matagal na sa atin ang 2 araw. Pero for lawyers, alam mo, meron yan silang sarili nilang mga timelines, no? Kung paano yung proseso sa loob ng korte. But as a relative, as a daughter, I just feel na, and as a citizen, as a Filipino citizen, masyado nang matagal ang isang araw. I know this is a difficult time for your family, but I just wonder, of course, things were sudden, and I wonder what made you choose Attorney Kaufman as your lead counsel. Parang, ano po ang meron siya, bakit siya? And when did you choose him? Was he chosen for you by the court? Hindi. Ako ang pumili sa kanya. In-endorse ko siya kay President Duterte. Noong nasa ere, si President Duterte, noong kasi sinusundan ko yung airplane niya, nung naintindihan ko na kung ano yung gagawin ng pamahalaan sa kanya, gumawa na ako ng paraan na merong sasalo sa kanya na abogado dito sa The Hague. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao. Meron ding mga lawyers na nag-apply mismo at ginawaan ko siya ng shortlist. May inutusan ako na abogado dyan sa Pilipinas na mag-interview ng mga lawyers ng mabilisan lang. Tapos, si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon. And base sa briefer na binigay sa akin ng abogado, base sa interview na ginawa niya sa mga abogado at sa kanyang, ano bang tawag niyan? Vetting, no? Pinili ko si Nicholas Kaufman. And habang nasa ere, si President Duterte, sinabihan siya at sinabihan ko lahat ng may contact sa kanya. Even ako, kasi nakausap ko siya sa telepono, sabihin niya, pagdating niya dito, na si Nicholas Kaufman, yung kanyang abogado. Pagdating niya dito, nakasulat sa papel din ang pangalan ni Attorney Salvador Mediadaldea at siya yung unang nirecognize ng ICC na abogado, kaya siya yung nandoon sa initial appearance. Pero nakikita ko na medyo hirap si Attorney Medialdea dito kaparte ng kanyang kalusugan. Ilang beses ko siya sinabihan dahil nagmi-meeting kami dito. Ilang beses ko siya sinabihan na pumunta kami sa hospital dahil pangalawang nakikita ko yung hirap siya sa paghinga, hirap siya sa mukha siyang stressed na masyado na dahil sa edad niya siguro. Sinabihan ko siya magpa-hospital kami pero umaayaw siya dahil nga tumutulong siya kay dating Pangulong Duterte. At yun na nga, inabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. So, yes, ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man si Nicholas Kaufman, ako po ang mananagot sa taong bayan. Yes, ma'am. Thank you for that po.
Last one question, but I mean, it's just looking forward to two things that are we're expecting within the year. Number one is, ma'am, meron